Hi, kamusta? Ayan, ganyan ako tuwing umaga. Kahit antok na antok pa, ay kailangan kong gisingin yung sarili ko dahil kailangan kong mag-asikaso ng mga bata. Akala kasi ng mga anak natin, sila lang yung tinatamad gumising sa umaga no? Di nila alam, mas tinatamad tayo. Ang una kong ginagawa ay ang magluto ng ipambabaon ng mga bata sa school. So, eto, meron akong natirang sinigang at giniling sa kagabi naming ulam. Kaya, iinit ko na lang sila. Request din kasi ng mga bata na yun ang ulamin nila sa school. Habang nagluluto ako ng ulam ay nagpre-prepare na rin ako ng kanin para naluluto sila ng sabay kasi isasalang mo lang naman yun sa rice cooker So kung ayun nakita nyo sa likod, binaba ni Daddy si Tantan galing pa sa kwarto at antok na antok pa. At eto na nga, gamit ang mahinang apoy lang, ayan, kumukulo na yung sinigang. So pwede na yan. Tapos sinugasan ko lang din yung same na pot kasi ayoko nang gumamit ng mas malaki na pot para iinit tong giniling naman na ulam ni Tantan. Si MM naman ayaw magbaon ng kanin today. So ang request niya ay egg daw at tinapay. Tapos, para sa almusal nila, very light lang yung gusto nilang almusal. Kaya, nagkakat lang ako nitong apple. Tapos, yan, snack-snack lang sila. Tapos, may mga part dyan na babalatan ko kasi ayaw ni Tantan at MM na may balat. Dati naiinis ako kasi 'di ba sabi nila nandun yung pinakasustansya sa balat ng apple. Pero kung hindi ko to babalatan hindi nila kakainin. So mas okay na yung kakain sila, 'di ba? Tapos akin na lang din yung mga balat na tatanggalin. Siguro paglaki naman nila magbabago yun. Baka pag nakakita sila ng yung mga crush nila, yung mga kaibigan nila kumakain ng balat ng apple, gagayahin din nila. Pero sa ngayon, okay lang. Okay lang kay mami na magbalat muna. Ako munang bahala sa balat ng apple nyo. Ito yung mga collection ko ng mga baonan. Mga murang baonan lang naman yan. Pero as much as possible, gusto ko yung may iba't ibang klase. Yung merong pwedeng lagayan ng sabaw, merong pwede sa mga snack-snack lang, pwedeng lagayan ng tinapay. So ito kagaya nito, sinigang. So kailangan medyo malalim kasi nga may mga sabaw. Tsaka kahit papaano ay mapapanatili yung init sa loob. Kung marami din kayong anak, maganda, ganun din yung mga baonan nyo, iba-ibang klase. May pang sabaw, may pang tinapay, yan. Tapos, pili lang kayo ng mga neutral na colors para kung may babae at lalaki kayo, pwedeng palit-palit, di ba? Ayun, nakita nyo, tinikman ko. Gusto ko lang din masigurado na okay pa yung ulam at hindi pa panis. Yung bunso namin, si Tantan, kailangan talaga nun palagi ang ulam niya ang baon niya ay kanin. Kasi hindi siya masaya kapag mga biscuit. Kahit nga pag exam day, pag maiksi lang yung time nila sa school, dapat kanin pa rin siya. Tapos, si Ate Sasa naman, may mga araw na hindi siya magbabaon ng pack lunch, tapos bibili lang siya sa kantin. Si MM pabago-bago, minsan gusto niya ng kanin, minsan gusto niya ng mga snack lang, ganun. Sinusunod ko na lang din kung ano yung gusto nila para sigurado kung kakain sila at hindi sila napipilitan. 'Di ba? Syempre tayo gusto rin natin na yung mga kinakain natin, yung gusto natin, 'di ba? Eto yung baon ni Tanta na giniling. Mini-make sure ko na tatanggalin ko yung mga bawang o kaya yung mga sibuyas o kung may paminta man kasi pagka natikman niya yun o kaya nakita niya,
tas may nalasahan siyang kakaiba, naku, aayaw na yung kumain. Wala pa naman ako dun sa school para magtanggal ng mga pagkain niya. So, maganda, tanggalin ko na ngayon para hindi siya ma-surprise sa school habang kumakain siya. Si Tantan, bukod sa mahilig yun sa kanin, mahilig din yun sa tinapay. Lalo na tong pianono na paborito ni Daddy. So, si MM, tsaka si Tantan, paborito din nila yan, yung pianono. Ito naman yung baon ni MM, scrambled egg, tsaka lalagyan ko din siya ng pianono. Okay lang naman din sa akin tong ganitong baon kasi yung scrambled egg naman yun, protein yun, tapos ito may tinapay siya, so meron din siyang go food. Si MM yung hindi masyadong madalas magpabaon ng kanin. Ganyan yung mga gusto niya. Akala mo, American style di ba? Na breakfast. Ang pinakamahirap talagang gisingin sa umaga ay si Tantan. Siya yung pinakaantok na antok at pinaka-tinatamad pa talagang pumasok. Pero pag laki-laki niya naman siguro magbabago yun. Sana. Pero buti na lang talaga at nandito si Daddy para tulungan ako. May mga araw na ako lang mag-isa kaya kailangan kong tiyagain na asikasuhin siya at asikasuhin yung mga pagkain. Pero okay lang naman yun kasi hindi naman habang buhay magpapaasikaso sila sa akin at sa amin ni Daddy. Vitamins. Ate, vitamins. MM. Yan na sila. Tan. Morning. MM. Si Ate. Si Daddy. Chocolate dog. Oh, kano kasama? 100? 1,000. Dapat talaga ay ihahatid ni Daddy yung mga bata sa school gamit yung sasakyan. Bago siya pumasok, dinadaan niya na sa school yung mga bata. Kaso nagka-problema sa sasakyan, nadiskarga yung battery bigla. Tapos, meron pang sunod na mangyayari. Ayan, nagbababay na kami kay Daddy kasi kala namin makakaalis na kami ng maayos. Ayun, pag-check ko ng gulong, may butas, may nakatusok na tornilyo, kaya na flat. Buti na lang may kapitbahay kaming may pang-vulcanize. So, hinanginan niya yung gulong namin, kaya naihatid ko pa yung mga bata. Pero, hindi pa natatapos doon. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nung na-realize namin na naiwan namin yung bag ni Tantan. So, ayun, nag-meet halfway kami kay Daddy at inabot niya sa amin yung bag. We're in Mommy's e-bike. Yeah, because my dad's car has no battery. And we're super late. Yes! Again? What happened to us, guys? Tell them everything. I'm not a First, First, we were supposed to go, but daddy's car didn't work. Why me? You too! You too! car, battery. And then we were supposed to use the e-bike, but the e-bike wasn't parking very well. And The wheel of the e-bike. the wheel of the e-bike got broken too. Yeah. And then what happened next? The third one. We want Tata's bag. We go back. Pagkatapos kong naihatid yung mga bata sa school, ay dumiretso na rin ako sa grocery kasi may mga kulang kaming gamit sa bahay. Pero konti lang naman yun. At
mga 2 days from now, mag-grocery na rin naman ulit kami. Pero ito kasi, kailangan na today. So, bumili na rin ako. Tingnan nyo, napaka-konti lang ng bibilin ko. Pero halos 400 din yung inabot. Grabe. Pwede ba tanggal yung ano? Ayun. Ito. Ayan. Dumiretso na rin ako dun sa nagagawa sa e-bike para mapaayos yung gulong kasi mamayang tanghali ako yung magsusundo sa mga bata sa school. So, ayoko namang ibiyahe yung e-bike ulit na medyo may problema tas kasama ko pa yung mga bata. Delikado yun. Kaya, minake sure ka na na maayos na to ngayon. Ito yung nakuha ang tornilyo na nakatusok ko sa gulong. Di ko alam kung saan ko nakuha. Ayan, nakauwi na ako sa bahay. Pero, madami akong dapat gawin yan eh. Maglaba, magsampay, at madami pa. Pero, naubos na yung energy ko sa nangyaring nitong umaga. Kaya, medyo chill na lang yung ginawa ko. Naglinis na lang ako ng konti. Tapos, pagkatapos niyan, nagbasa ng Bible. Tapos, umidlip pa muna ako bago ko sinundo ulit yung mga bata. Ganito kagulo yung sala namin tuwing umaga kapag kakatapos lang mag-asikaso sa mga bata papasok sa school. Maraming nakakalat na mga hanger, mga medyas, mga pantali sa buhok o pang-ayos sa buhok, ganyan. So, liligpitin ko lang yan at ilalagay sa tamang lagayan para hindi paglaruan ni Mojo kasi ngat-ngat-ngat-ngatin niya yan eh. Tapos, nagwalis lang din ako ng mabilisan kasi ayoko nang may mga kumakapit na alikabok or mga kung ano-ano sa paa ko kapag naglalakad ako. Siguro, nagtataka kayo ngayon kung bakit ako gumagawa ng talking vlog kumpara sa mga ginagawa ko dati ng mga quiet-quiet lang. Simula kasi nung ganito na naiiwan na ako mag-isa sa bahay, parang na-appreciate kong manood ng mga talking vlog. Kasi kapag mag-isa ka, parang pag nanood ka ng mga talking vlog, parang may kumakausap sa'yo. Parang may kasama ka, di ba? So, ayun, na-appreciate ko lang yun and gusto ko rin ipa-feel dun sa ibang mga mag-isa na pwede nila akong pakinggan na parang kausap nila ako. Tapos, ayan, simpleng almusal lang, green tea, tsaka wheat bread na toasted, tapos lalagyan lang ng strawberry jam. Sarap niyan. Ayan si Mojo nangungulit at nagpapalambing. Babasa na ako ng Bible, tapos kapag may mga magagandang part ako na nabasa dyan, screenshot ko, tapos isisend ko sa asawa ko para at least dalawa kami na nakakabasa ng mga word. Actually, hindi rin naman ako araw-araw nakakabasa ng Bible. Minsan, may mga babasahin lang ako din sa app. Pero iba rin talaga yung araw kapag nakapagbasa ka ng Bible. Medyo parang confident ka na alam mo na may gagabay sa'yo sa araw mo. So, ayun, natulog na lang din muna ako saglit kasi ayoko mag-drive ng inaantok. Kaya, ayun, salamat sa panonood. Bye-bye!